Ngunit sa likod ng kamera, sa mga panahong tahimik ang kanyang mundo. Sino nga ba si Nora? Paano siya minahal, pinoprotektahan at sinuportahan ng mga taong malapit sa kanya? Sa espesyal na paglalakbay na ito, samahan niyo kami habang binubuksan natin ang pahina ng kanyang buhay sa mata ng mga taong tunay na nagmahal, nagtaguyod at kumilala sa isang larawan ng Pilipina, ang ating superstar, Nora Aunor. Ako si Julius Babaw, asawa, ama, anak, kaibigan, kakwentuhan. Sa bawat aspeto ng buhay ko, may iba't iba yung kwento. Ikaw ba? Anong kwento ng buhay mo? Sa isang pambihirang pagkakataon, nakapanayam ko si John Rendes, isang malapit na kaibigan, katuwang at espesyal na tao sa buhay ng ating minamahal na superstar. Sa likod ng mga ilaw at palakpakan, siya ang naging sandigan at kasama sa mga tahimik na yugto ng buhay ni Ate Kay. Ngayon, binahagi niya sa atin ang isang mas malalim na pagtingin sa buhay at pag-ibig ng nag-iisang Nora Aunor mula sa mata ng isang tunay na nagmamahal. Narito po tayo ngayon sa Angeles City, Pampanga para kausapin ang partner, best friend, talent at soulmate ng nag-iisang superstar, Nora Aunor. Walang iba kundi si John Rendes. Matapos pong pumanaw ang ating superstar ay nanatiling tahimik si John. Si Ate Kay recently passed away and our condolences sa iyo, John. Thank you, appreciate it. How are you? How are you now? I'm moving on po. I'm trying to stay positive. Dealing with a loss of someone you love is never easy. But after the grief, there comes a kind of liberating feeling once you find something to hold on to, like the Lord. This has brought me closer to God. This has given me kind of a purpose to get my life in order and to get closer to God. I pray every day. I'm thankful for all the blessings that have come my way in the past. And now I think it's time for me to reorganize my priorities because my world has been turned upside down. Yeah. It's not been easy po, but maybe that's part of God's plan. Noong April 16, pumanaw si Ate Kay. Were you there? I was there po. Ano naalala mo sa araw na yun? Well, when she went in for a simple standard operation, which is an angioplasty, holding her hand, I'm thinking, it's going to be okay. It's going to be okay. And she was crying. I was singing to her. I was singing, "You are my boy, boy, my only boy, boy. You make me happy all night and day. You'll never know just how much I you. Please don't take my boy, boy away." I was holding her hand and she was crying. So she knew that it was not good. They started having a mass at the chapel where it was beautiful. It was like a chorus of angels. They were singing praise to the Lord. And she was gone. Ito yung magazine. Ayan yung magazine. Wow. Marami pa. Kislap ba yan? Ang Kislap ganda ni Ate magazine? Kay dyan, no? Kislap magazine, batang-bata pa, di ba? And this one is the best. So, tawag ng tanghalan, ito yung part ng exhibit namin at the Gawad Plaridel. Dito nag-start si Ate Kay sa tawag ng tanghalan, which she valued most, yung trophy na dyan. So, nandun naman sa collection yun. 1967? 1967, yes. Di ba ang pinapanganak nito? Yeah. Ano na ako dyan? 4 years old na ako. Siyang grand champion yan. Yeah, grand champion for 14 times. 14 times grand champion. 14 times. Tawag ng Yeah, tanghalan. tawag ng tanghalan. Yung trophy niya, doon sa museum niya, doon sa, doon sa trophy room niya, yun ang nasa prime spot. Kasi very important sa kanya to. Ano sinabi niya sa'yo? Bago siya namatay? Marami siyang sinabi, may regret,
yung support sa kanya for funding. Kasi ito nilapit niya to sa FDCP, tsaka NCC or CCP yata eh. Sabi niya, national artist na ako, hindi pa rin ako binibigyan ng funding. And this is a good film. Ito yung pinaproject namin, na alam naman si Luwalhati, award-winning yan. And this is the bestseller book of Luwalhati. Ang pinaproject namin dito, pang Oscars ni Ate Gay to. Pang Oscars niya to. At saka hindi naman siya mahihirapan sa shooting kasi poet siya dito. So, nasa bahay lang. Pati yung mga hula, excited siya doon kasi first role niya yon. Tapos hindi rin mahihirapan kasi ang mga hula naman ng Quiapo, nakaupo lang, di ba? Tapos lalakad-lakad ng konti. So physically, kaya niya. Kaya. Tapos, kaya nga siya nagpapagaling, kaya siya nagpa-confine. Di bali, Sister Mary, magagawa ko lahat yan. Kaya nga ako nagpa-confine, nagpa-operation. Para pagbalik ko, malakas na ako. Oo, gusto niya. Gusto niya talaga. Actually, during nung night nung April 16, lahat kami stage of denial. Sabihin niyo fake news. Kasi dati nung buhay siya, yung sinisentimiento niya, may mga basher siya, na nagbablog na patay na siya, may kabaong na, ganun. So, depressed siya doon. Ate, ano na isipin niya? Oo, depressed siya doon. Sa aming pagbabalik, mas marami pa nakakaiyak, nakakatuwa, at mga unforgettable na kwento sa buhay at pag-ibig ng superstar ng ating buhay, Nora Honor, sa pagbabalik ng Julius Babaw Unplugged. Sa pagpapatuloy ng ating pag-alala sa superstar ng buhay natin, ikinwento ni John Rendes ang mga huling sandali ni Ate Guy. Gawa kong painting. Oh, nice. Angels. Opo. Oh, why is it important, itong painting na to? Ginawa ko to para kay Ate Guy. Kailan mo binigay yan sa kanya? Siguro early 2012, nung nagpe-painting pa ako. So now, she's an angel. Opo. Kung may malungkot na alaala si John, meron din namang masasaya. Pupoy tawag lang sa'yo. Pupoy, ang tawag niyo. Noon yung tawag niya sa akin, pupoy ko tawag ko sa kanya. Saan galing yun? Wala, mga ano lang yan. Na-invento nyo lang kami. Pet names, mahilig sa mga pet names. Ever since tong 34 years ago, ganyan ang tawagan nyo sa isa't Oo, isa? tatawag niya sa akin, Nunoy. Tapos sa kanya, pupoy. Nunoy, pupoy. Mga cute terms, no? Oo. Cute niya. Cute namin. Tapos yung song na yun, yung kinanta mo sa kanya, Opo. matagal mo na kinakanta sa kanya? Lagi ko pinakata sa kanya yan. Talaga? Kasi, when Ate Guy, in the house, it's only the 3 of us, 4 of us, di ba? She slept on the bed. I would have a futon. I would sleep at the foot of her bed. Yan ang sinasabi niya. Pagkatabi kami, siya sa kama, dito ako sa sahig. Tapos lagi kong hinihima siya pa niya. Okay ka lang, pupoy ko. Kasi hindi dito ang pa niya. Ang cute na pa niya. Hinahalikan ko eh. Love you, pupoy. Saya siya. Noong pa yan, ganyan na setup yun. Talaga. Let's talk about the first time you met Ate Guy. Kailan to? I was working at a disco as a DJ with Direk Elwood Perez and Ate Guy and parang Egyptian na financer, gagawin sila ng pelikula, naghahanap sila ng talents. So they went to have a meeting there and I just happened to be DJing. So they said, pinatawag ako, sabi ko, pinakilala nila ako kay Direk, pinakilala mo to si Nora Honor. Ay, ma'am, nice to meet you po, ma'am. Tapos opo ka dyan, tayo. Siyempre, kilala mo, Nora Honor, di ba? Actually, hindi ko siya kilala. Kilala? Wala akong alaka mo. Alam ko lang mga hip-hop, mga rap. Bagets eh, napakialam sa mga showbiz. So, when they were sitting down, after a few, the Egyptian financier was having a little too many drinks. Medyo nagiging bastos-bastos na konti. Sabi ko, Ate Guy, gusto mo, bubugin ko yan. Okay. Ano sabi ni Ate Guy? Tawa lang siya. Doon ako napalapit sa kanya. Ayun na, yun na simula. Opo. So, we got the numbers. You'll be good for the movie that we're going to do. You could be the opposite lot. And so, yun, I got the number, then gave her a call po. Okay, tuloy po pa yung po, ma'am. Opo, dito, usap tayo. Sa New Manila pa, Rolling Hills pa. So, went there, and we had a conversation, and then she decided to be my manager. Sige, ma-manage kita, bibuild upin kita dyan para makapag ka, start ka sa showbiz. So, salamat po. And after that,
we became close because I was always there to learn. I was considered her my master, the teacher. I was like her protege. But she wanted me to develop my own style, my own career. So she gave me lots of opportunities to make a name for myself in showbiz, and I'm thankful for that. She's a giving person. She gives a lot. She's very, very generous. And since then, hindi na kayo nag-separate ni Ate Guy. Magkasama na kayo talaga. 34 years, yes. Living in one house. Living in one house, living in the States, living in a condo. Ako yung driver niya. Ako yung taga-bitbit na bag niya. Alalay. Pero yung priority ko dun, to make sure that Ate Guy always has a friend. Kasi alam mo sa buhay ni Ate Guy, maraming in and out. Yeah. Pero hindi ko siya iniwanan. All that time because I felt like I was on a apostolic mission. Ang tingin ko sa kanya, she's bound for heaven because she's such a good person. So the feeling ko sa kanya, the angels were with her, the Lord was with her. And just by associating with her, maybe I could also get to heaven. Hindi lamang si John Rendes ang may mabubuting alaala kay Ate Guy, pati na rin ang kanyang pamilya. Kung sinong mahal ng anak ko, mahal ko na rin. At saka, abay si Guy, hindi mahirap pakisamahan si Guy. Talaga. Napaka-generous na tao. Ito, kasi alam na alam niya ito eh. Itong Oo, alam si niya Bunso. ito, si Baby JJ. Nagpupunta yan dito. Ang birthday niya, binyag. Binibinyagan namin ito dito. Kung sakali may nakikinig po siya sa atin ngayon, in spirit, no? Ano kung gusto niyong sabihin kay Ate Guy na hindi niyo po nasabi sa kanya? Ang masasabi ko lang sa kanya, kung nasaan ka man, sabi ko, huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko naman pinapabayaan si Jan. Maraming taong nagmamahal sa kanya. Tulungan na lang niya maging maayos ang buhay niya. Dahil mahal na mahal niya si Jan. Mahal talaga niya si Jan. Mahal na mahal niya Jan talaga si Guy. Mahal namin si Guy, pamilya niya siya sa amin. Ate Guy, superstar sa mata ng pamilya. Superstar din sa mata ng kanyang malalapit na kaibigan. Ate Guy, certified baliw eh. Hindi, wala biro siya. In a good way. Sa pagbabalik ng Julius Babaw Unplugged. Nagustuhan niyo ba ang mga binida naming mga kwento today? Para sa mas kompletong watching experience, bisitahin niyo ang aming mga YouTube channel, Julius Babaw Unplugged at Christine Babaw's channel. Sa bawat eksena kanyang pinasiklap at sa bawat proyektong kanyang pinagtibay, iniwan niya ang isang tatak na hindi malilimutan, maging sa mata ng mga artistang minsan na rin niya nakasama sa entablado at likod. I was a friend too. I mean, from the time I met her, 1976, bago mag-start yung tatlong taon, walang Diyos. And through the years, we became very good friends. We would always talk about any other matter, di ba? Basta, puro nga kalokohan. But si Ate Guy, certified baliw eh. Hindi, wala biro siya. In a good way. Para baliw si Ate Guy. Gusto lang yung tawa na puro biro. Puro biro. Masayahin siya. Oo. Yun lang ang gusto niya, di ba? Of course, drink vodka and brandy and cognac. Di ba? Yun. But marami kami napag-usapan, maraming kwentuhan. We should become a good friend. Maraming masasayang alaala ang mga taong nakapaligid kay Ate Guy. Pero sa likod ng kamera, ano kaya ang mga pinagdaanan niya? What makes her sad muna? Bakit nalulungkot si Ate Guy sa iyong pagkakala? Never ko siya nakita umiyak dahil sa kalungkutan. Lagi siyang fighter. Talaga? Lagi siyang fighter. She's the strongest person I've ever met in my life. Isipin mo. Even in the face of challenges, Yes. tricks, Yes. hindi niya pinapakita yung She's a master weakness. of controlling her emotions. And controlling her mouth. Hindi siya basta-basta nag-ano eh. Lagi may ho, lagi may po, lagi may respeto. Yan ang natutunan ko sa kanya po. Just had to be respectful. And
don't let people trigger you. Hindi mo siya nakita nagwawala, ganito, malungkot, umiyak. Hindi. Sa'yo, siya ang pinakamalakas ng taong namit ko sa buhay ko eh. Considering all the things that were affecting her health, she was still able to put on a positive smile. Put on a, Oo. Kailan mo siya nakita in her most vulnerable moment? nasa Amerika po kami. Ano nangyari doon? Wala kaming kakampi dun. Kami dalawa lang. Paano? So, sunubukan niya magbagong buhay sa Amerika. Sabi ko, Ate Guy, pang national artist ka, huwag mo bibitawan yung pagiging Pilipino mo para sa bagong buhay dito. Pumunta sila sa Amerika for shows. At least doon, nakakaroon siya ng mga shows. Pero nung nagkaroon siya ng operation sa Japan, nasira ng boses niya. Actually, she died. Kasi she was just good to have like minor cosmetic surgery. I think the anesthesia, nasobrang sa anesthesia, so she was clinically dead. So kailangan nilang butasan yung throat niya para malagyan siya ng ng tube. So nasira ang boses niya dun. Nung ko siya nakita, pinakamalungkot sa lahat. So she was very, very depressed at that time. So kaming dalawa lang makasama dun. So I just had to be her support system. Doon mo nakita talagang down na down siya. Umiiyak talaga siya doon. Umiiyak siya doon. She died 3 times, okay? First time was here, in Japan. Second time was in Medical City when she was, because of her COPD. She couldn't breathe. And then the third time was the charm. That's the one, the recent one. So, Parang ine-extend lang ni Lord yung buhay niya pala. opo. Kaya sinasabi ko, siya ang pinakamalakas ng taong kilala ko eh. How many people can die and come back? Wow. Ngayon lang natin narinig yung guys, no? 3 times na namatay si Ate Guy. Opo. There is a struggle. We decided to come back to the Philippines. So, inalok siya ng project ng TV5. So, nawala na yung singing niya. Nag-focus na kami sa acting niya. Sa career as movies. We're producing movies, producing television shows. Nag-guest siya. So, Paano mo describe yung pakiramdam ni Ate Guy nung binigyan siya ng National Artist Award? for me, it's long overdue. Matagal na yan eh. They were able to facilitate that to give her the awards before, while she was still here, not posthumously. Yeah. So that's a very, very, big honor for her. And we're very, very thankful. Meron ba siyang hindi nagawa na dapat ginawa niya? Yung marami pa siyang gustong gawin. Parang naubusan lang kami ng panahon. Marami pa siyang plano. Ano yun? Nagpo-produce siya. Gagawa siya mga pelikula. Yung ganyan. Kasi malakas pa naman siya. Kasi kahit na mahinang katawan, malakas ang pag-iisip niya. Ano lang yan, minsan kinakapos lang sa hininga dahil sa COPD niya. Pero, kahit may sakit siya, nagagawa na siya ng may ilang pelikula. Ano mga regrets niya? Ran out of time. Naka-attend ka ba sa libing ni Ate Guy? Opo. Pumunta ako doon. Kaso lang, parang feeling ko, hindi ako welcome eh. Why? I don't know. You felt it? Or you walk into a room and people are looking at you. It's like, what's he doing here? What do you think I'm doing here? And so I don't feel like I was welcome there. So I just stood outside with the fans. Because you've always been on the sideline, hindi ka masyadong umopronta, di ba? Opo. Although pinag-uusapan nila na may John Rendes, but they don't see you often with her, no? No, hindi ako. Deliberate yun talaga, ginagawa mo talaga yun. Opo, hindi naman ako pumapapel. Hinahayaan ko lang sila. Yun lang. Feeling ko lang, nasaktan din ako, pero okay lang yan. Kung sakaling nandito siya ngayon, nakikinig sa atin, ano gusto mo sabihin sa kanya? The guy, miss you, love you, thank you, don't worry about me.